Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos na walang katulad, walang kapantay, ang Diyos na may-ari ng aming mga buhay. Kaya ikaw, O Diyos, ang karapat-dapat naming pasasalamatan, karapat-dapat na itaas at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, Diyos, minsan pa sa panibagong buhay at kalakasan na amin natamo sa araw na ito. Salamat po, Diyos, sa pagpahintulot mo na magkaroon kami ng banal na gawain sa tahanang ito nila Sister Esther. Lubin mo, Diyos, na kaming lahat na narito ngayon, maging ang pambuong pamilya ni Sister Esther ay pagpapalain mo. Maging answered prayer na ang bawat isa, at sa pamamagitan ng mga salita mo na aming magpagsalusaluhan ngayon, loobin mo, O Diyos, na ito'y tumimos sa mga puso namin at makita ito sa araw-araw naming buhay. Kaya, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, ipagkatiwala na namin ang lahat, ang kabuuan ng pagtitipong ito, ang pagninilay ng mga salita mo, at inaangkin na namin ang 100% katagumpayan ng buhay na nagmula sa iyo, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At amin. Palakpakan natin ang Panginoon. So, mga kapatid ko sa Panginoon, thank you na. Ang ating pagbasa ngayon ay ating hanguin sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 12, talata 28 hanggang 34. So ito po ang ating gospel sa ating inang simbahang Katolika. Kung nagsimba kayo ngayon sa araw na ito, ito po ang maririnig ninyong pagbasa sa ating inang simbahan. So sabi dito sa Mark 12:28-34, narinig ng isa sa mga eskribang naroon ang kanilang pagtatalo. Natanto niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Sadusiyo, kaya't lumapit siya at nagtanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos, pakinggan mo, Israel, ang Panginoon ng ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-isip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, isa ang Diyos at wala nang ibang liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos, at wala ng mangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid ko sa Panginoon, palakpakan natin ng Diyos. Purihin natin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Sige po, pwede na po tayong maupo sa biyaya ng ating Diyos. Salamat sa unang-una sa ating Diyos at tayo nagkakasama. Nakabalik ako dito sa inyong lugar na Mayakabak, no? So ulitin ko ang ating pagbasa ngayon ay ito yung ating Gospel of the Day. So ang aming mga karamihan sa aming mga preacher is okay sa amin ang magbahagi ng Sunday Gospel o kaya Daily Gospel. Pipili lang kami doon sa dalawa. So sa ating pagbasa ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, ating makikita na ang Gospel na ito
ay ating makikita rin sa Mateo at Lucas. So ating makikita na ang isang eskriba ay nagtatanong sa Panginoon Hesus kung ano ang pinakamalagang kautusan. Subalit sa panulat ni San Lucas, mga kapatid ko sa Panginoon, makikita natin doon na ang tanong na eskriba ito kung paano magkamit ng buhay na walang hanggan. Isa lang to ang pero pagkaiba ang pagkasulat nila. Ang sa sulat ni San Lucas ay nagtanong ang eskribang ito, paano daw ang gagawin makamit ang buhay na walang hanggan. So kaya itong ating paksa ngayon, ang ating pag-uusapan, pagninilayan sa ating buhay, receive the eternal life o tanggapin ang buhay na walang hanggan. So ano ang dapat nating gawin upang matanggap ang buhay na walang hanggan? Ang sagot ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa eskriba na nagtanong sa kanya, isabuhay mo ang dalawang pinakamahalagang utos. Ano daw ang susi para magkamit ng buhay na walang hanggan o eternal life? Ay isabuhay ang dalawang pinakamahalagang utos. So atong dadun sa atong kinabuhi ang duha ka importanteng sugo sa atong Diyos nga buhay na si El Shaddai. Live in your life the two great commandments, sabi ng Panginoon doon sa taong nagtatanong sa kanya. Wala iba yung eskriba. So ang dalawang pinakamalagang utos na itong mga kapatid ko sa Panginoon, ano? So sa ating pagbasa, ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ito yung pinakamahalagang utos. So ang dalawang ito magkakaugnay, magkakarugtong. Dahil sabi doon sa talata sa Mark 12:30, bigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-isip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, wala ng ibang utos na higit pa sa mga ito. At tayo naman sa unang Juan, mga kapatid ko sa Panginoon. Sa unang Juan, Kabanata 4, talata 20 hanggang 21, ang nagsasabing inibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid ng kanyang nakikita ay di niya maibig, papaano niya maibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na bigay sa atin ni Kristo. Ang umibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang kapatid. So ito ating makikita dito na ang dalawang pinakamalagang utos ay magkakaugnay. Amen po? So ang unang pinakamalagang utos, loving God. Ibigin ang Diyos. Ano bang ibig sabihin? Ano ba ang gustong iparating sa atin ng Panginoon? Loving God means to put God first. Unahin natin ang Diyos sa atong kinabuhi o sa ating buhay. Amen po ba? Sabi nga doon sa parabola ng nakatagong kayamanan, ang perlas na mahalaga, ang kayamanan, nakabaon, at ang perlas na mahalaga ay nang matagpuan. Ano ang ginawa ng taong nakatagpo nito? Ang kayamanan ng kabaon, sabi doon sa Matthew 13:44-46, ang paghari ng Diyos ay katulad ng kayamanan ng nakabaon sa isang bukid na hukay ito ng isang tao at tinabunan. Uli, sa laki ng tuwa, siya humayo at pinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na yon. Ganyan din naman ang paghari ng Diyos ay katulad nito, may isang mangangaral o mangangalakal na naghanap ng mga haling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at pinigbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili yon. So ito yung example ng pagmamahal natin sa Diyos. Na kung saan, gaano man, ibig sabihin, siya ang maging priority natin sa buhay. Parang kasing halaga ng isang kayamanang nakabaon sa lupa at isang pinakamamahaling perlas. So yan ang isa sa put God first in our life. Unahin natin ang Diyos. Gaano man ang kabisi natin, gaano man ang kaabalahan natin sa mga araw-araw natong kinabuhi, na atay negosyo, na ay may pagtitinda, ano pa man ating pinakikitaan, dapat
pagdating sa Diyos, may oras din tayo sa Diyos. Amen? Kung magdungan ang negosyo o ang gawain ng Panginoon o pagsimba mo sa ating ng simbahan, tsapuera mo muna yung pagkikitaan mo. Diha masukod ang inyong pananampalataya. Anha masukod. Diyan natin masusukat ang ating pananampalataya. Na kaya mo bang iwanan ang mga butang nining kalibutana para lang sa Diyos? Di ba? Kaya ang sabi nga sa awitin, kaya ang mga butang nining kalibutan na ay lumalabay lamang. Amen? Kasi kahit na gaano man tayo nagsisikap, kung hindi tayo sasamahan ng Diyos, hindi tayo unlad sa ating mga trabaho, ano pa mang pagkikitaan. Pag nawala ang Diyos sa buhay mo at ninuuna mo ang mga bagay sa mundong ito, mangyayari niyan, kung ano mang oras gustuhin ng Diyos na mawala sa iyan. Siya ang nagbibigay sa mga biyaya sa atin. Bakit niya binigayan? Para ma-enjoy natin ang buhay. Subalit, kung tayo naman, ipagpalit naman natin siya sa mga bagay, sa mundong ito, na-focus na tayo sa mga pinakikita natin, trabaho, ano pa mang negosyo, hindi na yun ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? So, loving God means to put God first. Ang pangalawa, loving God means serving Him, paglilingkuran ng Diyos. Amen? Kasi yan ang ibinili niya kay Simon Pedro. Tinanong niya na paulit-ulit si Simon Pedro. Sabi niya, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon, sabi ni Simon Pedro. Sabi niya, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Paglilingkod. Amen? Di pa nasihan ng Panginoon, tinanong niya uli, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Sabi naman ng ni Juan, ni Simon Pedro, opo, mahal ko po kayo. At ang sagot ng Panginoon, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Paglilingkod pa rin. Nagsiserve sa Diyos. Amen? Ang pangatlo, tinanong na naman. Nalungkot na nga si Pedro dahil para bang kinulit siya ng Panginoon. Opo, Panginoon, alam mo naman ang laman ng puso ko. Iniibig ko po kayo. Pakanin mo ang aking mga tupa. Yan ang bilin ng Panginoong Hesus sa kay Simon Pedro. Amen po. So sa pamagitan ng ating paglilingkod ay pagpapakita na ating minahal ang Diyos. Iniibig natin ang Diyos. Amen po. Na ikaw ay may panahon ka upang paglingkuran siya. So yun ang pangalawa, loving God means serving Him. Paglilingkuran natin ng Diyos. Huwag nating pagbayaan na hindi tayo makapaglingkod sa Diyos. Amen po. Ang pangatlo, loving God means to give back to God whatever we have. Ayun, ito na matindi. Loving God means to give back to God whatever we have. O ang pag-ibig sa Diyos, ibigay sa Diyos kung ano ang biyayang meron tayo. Amen? Ibigay natin sa Diyos kung anong biyayang binigay niya sa iyo. Anong ibig ko sabihin? May kaparti ang Diyos sa mga biyaya na ipinagkaloob niya sa atin. Kaya nga, ikapo, mga love offerings, pagbibigay natin sa simbahan. Kaya lang problema, karamihan sa ating mga Katoliko, hindi tayo marunong magbigay ng ikapo. Karamihan sa mga Katoliko, katiting magbigay. Pipiliin lang yung barya-barya sa bulsa. Kaya kawawa ang ating inang simbahan. Ang mga kaparian natin, minsan magpapa-third collection, second collection, para lang may magamit. Na? Paano? Tayo kasi, kuripo tayo Pinipili lang natin yung tira-tira para sa Diyos. Ang Diyos kaya,
Natutuwa, nagagalak ba sa ginagawa natin kung tira-tira natin ibibigay sa Kanya? Pinaka-the best dapat ang ibibigay natin sa Diyos. Amen? Ibigay natin kung anong ibinigay niya sa atin. Ibalik natin sa Kanya dahil ang lahat ng yan ay mula sa Kanya. Isang halimbawa po, ito yung aking i-share lang sa inyo. Kasi ako, ang area ko ngayon, Area 5. Valencia, Albor, hanggang doon sa Garcia. So maraming kabataan dyan. So ang pangarap ko, gusto kong magkaroon sila ng retreat man lang. Kasi nung nakaraan, walang recollection o retreat, mga manggagawa at mga kabataan. So sinagot ng Diyos ang aking pangarap sa pamamagitan ng sweldo ng aking YouTube. Unang-unang sweldo natanggap ko mula sa YouTube. At ang Holy Spirit ang nagsabi, ayan na, ibigay mo na yan para sa Panginoon. Pinaka-the best, kasi sabi ng asawa ko, ipadala mo na sa akin ang sweldo mo. Sumweldo ka na pala. Sorry lang muna, sweetheart. Di tayo makikinabang sa ating unang sweldo. Para sa Diyos ang lahat. Amen. Pinaka-the best na ibigay mo na handog para sa Diyos. Yung mawalan ka, sarili mong pakinabang, wala. At yung unang bunga ng biyaya sa YouTube. Kasi unang biyaya yan eh. Halimbawa, gusto mong pagpapalain, unang sweldo ng trabaho mo, huwag mo munang gamit, ibigay mo para sa Panginoon. Ibigay natin sa Diyos. Diyan makita kung gaano ka nananalig sa Diyos. Kasi di mo kayang ibigay yan kapag wala kang pananampalataya. Sasabihin man na, nananampalataya ko, Brad. Ipakita mo sa gawa, hindi sa salita. Amen? Kung may tiwala ka, na pag nagbigay ka, higit pa ang babalik sa iyo, may pananalig ka na hindi ka pababayaan ng Diyos. Tsak yun, mangyayari. Bakit? Nananalig ka na kapag nagbigay ka ng pinaka-the best din ang ibabalik sa iyo ng Diyos. Amen? So, loving God means to give back to whatever, or to give back to God whatever we have. Amen? Dahil ang sabi doon, sa 2 Corinthians, Kabanata 8, talata 2 hanggang 5, sabi dito, ito yung mga early Christians noon, na dumana sila ng maraming hirap. Pakinggan nyo po ito. Magninilayan ninyo, pagninilayan ninyo. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ito yung mga unang naglilingkod ng Diyos, taga Macedonia. At sabi dito, at sa kabila ng kanilang paghihikahos, alam niyo po bang paghihikahos? Kahirapan. Masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Masaya pa rin sila. Sila'y kusang loob na nag-abulo, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito pagkat mahigpit nilang ipinamanik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataon makatulong sa mga kapatid sa Judea at higit pa sa inasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili. Una sa Panginoon at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? So ito po yun. Sa ating paglilingkod, ating Panginoon, na ibigay natin kung ano man meron tayo. Huwag nating panghinayangan na mawalan tayo dahil kakulangan po yan ng ating pananampalataya. Amen. Buong-buo dapat ang ating pananampalataya na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Ang pang-apat, mga kapatid ko sa Panginoon, loving God means to change our way of life. Yung pagmamahal natin sa Diyos ay pagbabago ng takbo ng ating pamumuhay. Kung mahal natin ang Diyos, babaguhin natin ang takbo ng ating pamumuhay. Kung dati ay mga pasaway tayo sa Diyos,
mga gumagawa tayo ng mga hindi mabubuti, mga kasinungalingang pamumuhay. Ngayon nag-iba na kasi mahal natin ang Diyos. Amen po. No? Pag mahal mo ang Diyos, handa mong baguhin ang iyong sarili. Di ba? Kapag nagmahal ka ng isang babae o lalaki, ang lalaki, kapag nagmahal sa isang babae, anumang hinihingi ng babae, handang gawin ng isang lalaki. Kapag tunay na nagmamahal, o sige nga, sasagutin kita, iwanan mo na yung pagsusugal mo, paglalasing mo. Di ba? Ganon din ang lalaki. O nga, kung mahal mo nga talaga ako, iwanan mo nga yung pagkalakwatsira mo, pagkatsismosa mo, pagkalamira mo sa kapwa. Di ba? Mahal mo kasi ang tao nagsabi. Ito ang nagsabi sa atin, ang Diyos. Ibigin ng Diyos ng higit sa lahat. So, loving God means to change our way of life. Amen po ba? Ang pagmamahal sa Diyos ay pagbabago ng takbo ng ating pamumuhay. Doon na tayo sa pangalawang division. Una, yung division na unang dalawang pinakamahalagang utos, loving God. Ang pangalawa, to love our neighbors, o ibigin ng ating kapwa. To love our neighbors is the second great commandment, sabi nga sa ating pagbasa. So dito natin makikita kung anong ating mga katangian o characters bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sabi doon sa Roma 12:9, maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masasama, pagkaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkapatid. Pahalaga ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa iyo. Amin po ba? So pagmamahal natin sa kapwa, ibig sabihin, may malasakit tayo, may panahon tayo, at ang bagay na yan, makikita natin yan sa Lucas 10:30 hanggang 37. Sabi dito, sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ng isang saserdote at pagkakita sa taong nakahando sa siya, lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritano naglalakbay na naparaan doon, nakita niya ang hinarang at siya ay nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Sakay sinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay, sabi dito, sino ngayon sa palagay mo ang magpakita ng kanyang pagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong niya, tanong ni Jesus, ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, gayon din ang gawin mo. Anong ibig kong sabihin, mga kapatid ko sa Panginoon? Ang pag-ibig sa kapwa, dapat ganon. Ito, pinakita dito, may Levita, may saserdote, mga lingkod ng simbahan, ang dalawang ito. Maglilingkod sa simbahan. Subalit hindi nakita ang pag-ibig sa kapwa. Walang malasakit sa kapwa. Kanino nakita ang pag-ibig sa kapwa, malasakit sa kapwa? Sa isang taong unbelievers pa, isang hintil, isang Samaritano. Amen? Amen. So tingnan natin, kasi marami sa ating buhay sa ngayon, marami sa atin naglilingkod sa simbahan, katulad ko, naglilingkod sa ministry, pero baka naman ang aking mga pag-uugali, wala ako noon ng katulad ng taong Samaritano. Sa atin, tayo rin nakakaalam kung
Ano ba ang ating mga ginagawa talaga? Ano ba ang ating mga characters, mga pag-uugali, ang atong batasan, unsa man gid ni, mga kinaiya nato, no? Di ba? So, anong ginawa? Ipinakita ng Samaritanong ito ang pag-ibig sa kapwa. Nahabag siya, at anong ginawa ng Samaritanong ito? Binigay niya ang kanyang oras. Naglalakbay siya, may pupuntahan siya. Pero anong ginawa? Huminto, binigay niya ang kanyang oras doon sa taong nakandusay. At anong ginawa? Ginampanan niya ang responsibilidad. Magkaroon lang ng kaligtasan ng iba. Marunong makiramay ang Samaritanong ito. May malasakit. So anong ginawa niya? Dinala niya sa bahay panuluyan at ipinagamot. Anong binigay niya? Oras. Dinala at nandoon siya. Dinamayan niya. Ang pangalawang binigay niya, hindi lang oras, yung talents niya. Yung kwarta niya, yung pera niya. Ibinigay niya yung 200 denaryo doon sa may-ari ng panuluyan. At sinabi pa niya, kapag kulang pa yan, pagbabalik ko'y aking babayaran. Amen? Amen. Binigay niya ang kanyang talents, ang kanyang treasure. No? Yung pag-aari niya, binigay niya. Nagiging generous. Generous ang taong Samaritano. Amen? Amen. So dapat ganun din tayo, mga kapatid ko sa Panginoon. Pagmamahal natin sa kapwa ay pagmamahal natin sa Diyos, di ba? Kung gaano natin kamahal ang Diyos, dapat makita sa ating gawa, sa pagmamahal natin sa kapwa. Ibigay natin ang talents. Yung talents pala yung karunungan. Kamali ako kanina. Naalala ko. Yung talents binigay niya. No? Anong talents yon? Yung karunungan na taglay ng Samaritano ay binuhusan niya ng langis at alak ang sugat at kanyang tinalian. Yung first aid pala ginawa niya. No? First aid ginawa niya. Yung paunang paggamot para hindi maubusan ng dugo ang taong hinarang ng mga tulisan. At yung pangatlo nga, yung treasure, ibinigay niya ang kanyang salapi. Nagiging generous siya, mapagbigay siya. Hindi siya makasarili. Hindi tulad nung dalawa na lingkod nga ng simbahan, pero walang panahon sa taong mga nangangailangan. Amen po. Amen. At ang pang-apat na mayroon ang Samaritanong ito, may tiwala siya sa pagtulong sa kapwa. Trust. Puti ito. Time, talents, treasure, and trust. Nagtitiwala siya na sa kanyang pagtulong sa kapwa ay pagpapalain din siya. Amen po ba? Kasi di natin kayang gawin kung wala tayong tiwala. Karamihan ngayon pag may nakitang iba. Kasi doon sa Manila Bay, kasi taga Maynila na nga ako, sa Manila Bay, yung aking mga paryente ng aking asawa doon, mangingisda. Karamihan, kapag may barko na lumubog, maraming patay na nakukuha sa lambat. No? Pag angat ng lambat, makita nila yung patay. So anong gagawin nila? Itatapon nila uli. Ano sasabihin? Madadamay patay niyan, magkaroon patay ng kaso. Kasi ang problema nga naman, malasakit na yung mga mananagat, pagdala sa munisipyo, kung ano-ano mga interview pa, mga investigasyon gagawin, nagkaroon ng abala ang mga tao. Kaya wala silang tiwala sa kanilang gagawin pagtulong. Ang paningin nila, mapapahamak sila. Kaya hindi nila kukunin yung patay. Pabayaan na lang. Pabayaan mo na lang yan dyan. Unti-unti na lang nakakain ng isda. Unti-unti na nabubulok na siyempre ang tao. Unti-unting gamay ang tao. So lutang-lutang sa dagat yan. So yan. So yan ang isang halimbawa sa mga walang tiwala sa pagtulong sa kapwa. So ano ibig sabihin? Dapat may tiwala tayo.
na hindi tayo pababayaan ng Diyos kapag tayo ay nagbigay ng tulong sa ating kapwa. Amen po, mga kapatid ko sa Panginoon. So, ang ating paksa, maikli lang, mga kapatid ko sa Panginoon. So, ang aking pamagat, receive the eternal life, o tanggapin ang buhay na walang hanggan. Paano natin matanggap? Isa buhay ang dalawang pinakamahalagang utos. Una, ibigin mo ang Diyos. Amen po. At doon sa sinasabi kong ibigin ang Diyos, dapat una ang Diyos sa ating mga buhay. Priority ang Diyos sa ating mga buhay, at ang pangalawa, paglilingkuran natin ang Diyos. Amen? At ang pangatlo, ibigay natin uli sa Diyos ang anumang biyayang ating natatanggap. At ang pang-apat, pagbabago ng takbo ng ating pamumuhay. Amen? So yun po nakapaloob doon sa loving God. Ang pangalawang division, to love our neighbors, ibigin ang kapwa. So ano ibig sabihin? Magkaroon tayo ng tunay na pag-ibig sa ating kapwa. Nandoon na yung malasakit, pagbibigay ng ating panahon. Yun nga yun. Ibigay natin ng oras, ibigay natin ang ating mga karunungan, talents, ibigay natin ang ating trisyo o kayamanan, at ibigay natin ang ating pagtitiwala. Amen po ba? Amen. Ulitin ko, paano natin makamit ang buhay na walang hanggan? Isa buhay ang dalawang pinakamahalagang utos. Tumayo na po tayo, mga kapatid ko sa Panginoon. Pikit nyo ang inyong mga mata.